So ito na mga katingin ang ating first ride, Z900 SE all new for 2025. 40 nga lang yan eh. Ang 40. Kita nga ita, 50 plus nga eh. Ako ulit, bomba ng bomba para sa eh. Grabe tingin na, baka lipit ba yun? Talo mo pa ano, NCAP pa. Pero ito na suspension no, hindi siya matagtag. Ay, pero pumasok. Ayoko na! Hi mga katingin, ngayon underway tayo naman sa Santa Maria, Bulacan dahil may nag-PM sa atin, nag-comment pala sa YouTube si Sir Kevin, sabi niya papareview niya raw sa atin yung kanya 2025 Z900 SE at kasama natin si Mrs. Katingin, ayan nasa likod. Eh syempre, simula na naman ng ano, may nangungulat, ay may sumisigaw, kaya medyo hinina ako ng konting intercom kasi sakit sa tenga. Ayun, so dito pa tayo liliko papuntang Santa Maria, Bulacan at nagamit na naman namin yung 450 MT. Okay lang kami sumakay dito nung last mo. Nagbulakan rin ata tayo eh. Di ba DRT? Ayun, DRT, napakatagal na no. Last year pa yata no. More than 6 months na pala. Comfortable naman ako dito eh sa 450 MT. I like it. I like 450 MT. Ginagawa mo, ganyan. Check ko lang yun, no? Yung camera. So bakit mo nagustuhan to? Maliban sa unang-una yung upuan niya, malaki, maganda, malambot, hindi masakit sa puwet, saktong-sakto yung wide. Confident ako dito pagka nagda-drive ka kasi hindi nga siya ganun kabilis. So, may limiter na siyang plus dito. Alam ko ang kayang-kaya mo yung bigat. Kumbaga, hindi ko siya feel na nabibigatan ka sa motor. Parang confident ako na kaya mo tong i-drive, kaya mas relax ako. Pero pagka kunyari, kasop natin ngayon, kinakabahan na nga ako eh. Kagabi ko pa iniisip, ayoko na sa mama. Kasi yung Z900, kinakabahan ka sa Z900. Oo, kinakabahan talaga. Ayoko talaga ng mga ganong motor eh. Dahil matulin. Oo, matulin. Tsaka, nakakatakot ka mag-drive eh. So, in-request ni Sir Kevin na ano, itaro dalhin natin para tatry niya rin tong 450 MT kasi gusto niya rin daw masubukan. The best to. Mga misis, the best ang 450 MT. Sa dami na nagre-review siya, sabi magaan, lightweight. So maraming newbie na bumibili as first big bike nila at nabibigla kasi mabigat siya for a newbie. Magaan siya para sa mga sanay sa mga inline 4 na riders. Pero kung first big bike mo, mas mabigat siya ng konti pa rin sa Ninja 400 or Z400 kasi 200 kilo yata to. Ninja 400 mga nasa 170 lang ganun. So mga 30 kilos pa rin ang difference. Kaya hindi pa rin siya ganun gaan para sa mga first big bike owners. So ano marirecommend mong first big bike nila? Actually okay naman to eh. Kaya lang siguro mag-try lang muna sila, practice muna sa ano, Ninja 400, Z400. Yan yung mga pinakamagaan na expressway legal. Ano pa mga pwede? Rebel. Mabigat din yung Rebel pero mababa yung seat height. Pero Rebel pwede rin naman, 500. okay din. Kasi Rebel 500 naman, sobrang baba ng seat height. Kaya makaka-build ka ng confidence mo kahit na medyo mabigat ng konti. At least yung weight naman, mapapractice mo na. Okay, so good din din. Maganda rin. CLC. Pagka hindi pasok sa budget yung Rebel. Kaya maganda lang kasi sa Z400, mapapractice mo na yung pag-tiptoe kung hindi ka matangkad. Kasi usually mga bibili ng mga itong empty, yung mga hindi ganun katangkaran kasi nga bababa yung seat height nito. Para Yung sa isang NK ba? adventure. Kasing bigat ng mga Ninja 400. NK 450, 450 SR. Parehas yung 450. Pero yung NK 400 ano, mabigat yun, parang 1000cc. And syempre ang ganda ng exhaust natin, galing kay Red Exhaust, sobrang crunchy. So ito medyo malapit na tayo. Diretso ka lang. Paikot-ikot pa eh. Kaya nga rin bumabaking eh, para feel na feel. Oy. Grabe, 50 lang yan. Siyempre may kasalubong eh. Dahan-dahan lang. Mamaya may kasalubong tayo. Malapit na tayo. So napakasarap gamitin itong MT. Pwede ka mag chill ride lang eh. Lalo pag may OBR ka tayo, mapapa-chill ride ka dito. So ito na mga katingin ang ating first ride, Z900 SE all new for 2025. Let's go. Bago na yung TFT display niya. Sana, Siyempre kasama nakabahan natin ako. si Mrs. Katingin. I'm so nervous. Sige. Nakabahan Mapaverdict ako. din, mapaverdict kung maganda ba Ay, mag-back ride. shit.
taas. Parang ano siya, parang sport bike na, no? Taas na Oo. ano. Parang tumaas siya Passenger compared sa dating NK. Oo. NK Z9. Thank you, sir. Thank you, sir. Ha? Daddy? Parang tumaas to. Compared sa dating Z9. Gaan ah. Gaan? Parang Tumaas tumaas ba? ako. Oh, yung puwan, tumaas daw eh. Parang Oo. naging sport bike na siya. Parang tumaas ako. Yung pakiramdam sa rider, parang baba lang ng seat height tapos gumaan. Hindi ko lang sure kung ako yun o bumuni-buni ko lang o talagang totoong kuhan. Kaya maganda meron tayong comparison, magagawa tayong comparison with the old Z9. So ito meron pa siyang resonator, kaya ano pa siya, tahimik pa siya. Pero okay din naman, ganda rin pala na may resonator. Smooth lang siya oh. Okay lang dyan. Kinakabahan ako. Ayun lang kasi ang problema sa mga naked bike, no? Hindi siya mukhang malaki. Maliit kasi yung harapan. So, biglang tingin ka na nila mga ano lang. DB bike. Kaya. Huwag ka na bomba ng bomba. Tahimik lang to. Tayo na nakakarinig nun. Si Raulo, May narinig resonator nila. Mukhang mayabang eh. Huwag ka bomba ng bomba. Kaya Iniisip pakinggan ng ko mga lang tao, yung tunog. yabang-yabang mo eh. Napakinggan ko lang ito, no? Kung maganda ba. Ganun. Huwag ka na nga bomba ng bomba. Dahan-dahan may mga mata. Ang kulit, bomba ng bomba. Parang eh. May hinaha lang yun. Tayo Tumigil ka na, nakakarinig. huwag ka bomba ng bomba. Grabe naman na. Baka ipit ba yun? Tala mo pa ano, NCAP ah. Eh kasi nga isipin ng mga tao na niyayabangan natin sila na nagpapadaan tayo. Nasa highway tayo kaya ano. Hindi naman tayo. Ano? Subdivision. Tahimik Parang eh. sinasabi mo, tabi sila. Hindi ganoon. Mahina lang kayo. Hina lang. Kahit na, huwag ka ng bomba. Ano bang problema mo? Ba't bombahan ng bomba? Kaya pakinggan ko. Enjoy ko lang yung inline 4. Mamaya mo yung pakinggan pag nasa bahay na tayo, walang naaabala. Enjoy ko lang yung inline 4 ng Kawasaki. Ang ganda. Ang liit lang. Padahil galing tayo sa ano, 450 MT. Bilang nalitan sa kanya. Ang ganda. Parang ano, smooth na smooth. Sarap din pala gamitin na ito. Z900 2025. Sarap. So meron na nga pala itong quick shifter and auto flip. Nagka-clutch pa ako. Nasanay ako sa unang lumang ano, Z9. Try natin. Wow, auto flip. Wow. Ang kulit, ba't ka ba ganyan? Ano ba yun? Wala akong ginagawa. Di ako bomba. Normal yun sa inline 4. Ito naman oh. Ba't sumobra gas mo? Bakit sumabra? Paano pa end cap? Pahipit mo ah. Hindi ko alam pero biglang na-appreciate ko yung ano, yung naka-resonator ngayon. Parang relax riding pala. Ganda rin pala maka-experience mo minsan-minsan ng tahimik na buhay, no? Gusto yung bigat niya, pareho lang. Ang gaan nga eh. So dahil galing tayo sa 450 MT. Si MT kasi actually hindi naman siya ganun kabigat pero pag marami na accessories, diba? Gaya sa ating complete accessories na, pabigat na siya ng pabigat. Sa dami nang nilagay natin siguro mga ano yung plus 10 kilos na yun. So gano'n tayo, mag dragster tayo papunta ano, imprint. Yan, pwede pa. Parang ano na nga, nakasubsub na ako. Sporty na siya, mas aggressive. O dahil pag yung kalsada. Oo, parang sport bike na eh. Pero mas maganda yung ano, kung mas malambot ngayon. Dati kasi, pati yung seat cover ngayon mas malambot na. Dati seat cover niya sobrang kapal eh. Uy. Dahan-dahan na naman oh. Dahan-dahan, babe. Nasubukan ko rin yung quick shifter. Kailangan medyo mataas yung RPM. Dahan-dahan. Uy. Relax lang. Dahan-dahan. Ang bagay lang ako, 40 lang. Ano, kanina, hindi naman 40 yun eh. 45. Dahan-dahan lang. May nakaharang pa sa harap ko. Grabe na yan. Hanggang 50 lang tayo pwede. Nag-aalam na eh. Nag-aalam na yung NCAP pag magpas na 50. Nakikita ba sa video kung ano yung gano'ng higpit yung hawag kasi? Uy, wag naman sa lubong! Hindi na po na, inapertigan ko lang yung tricycle. Ito naman. Uy, tama na! Uy, kaya ayaw sumama eh! Kasi, diretso yun, straight. Maluwag. Ano gagawin natin? 40 lang. Board naman yung viewers natin. Gusto mo 40 lang takbo. Naka-road mode na nga lang tayo para hindi siya ganun ka tindi yung sipa. Sarap. Sarap pala ng 0900 SE. So ginawa nila rito, no? Pina-premium na nila. Tinaduhan nila yung mga features para matapatan si MT-09 SP. Maganda i-comparison review.
Siya yung target nila dito eh. Malapit Sakto, na meron malapit. tayo. Sakto. Malapit na malapit yung specs nilang dalawa eh. Gumanda, nag-improve yung passenger seat. Nag-improve naman, mas kumapal, kaso lang ano pa rin, makipot. Tumaas ba yung po niya? Tumaas. Naalala ko dati, nung nag-review tayo ng Z900 SE. Yung pinakaunang labas pa lang, nung humiram pa tayo. Grabe. Wala pa ata akong mga 1 minute. Sabi ko, baba man na ako, hihintahin na lang ako dito. Hoy! Ay, putik na yan, no, daddy. Ano ba? Huwag ka naman ganyan. Bakit? Tara na ba natin yun? Siya bilang kumakabig eh, hindi tumitingin. Hindi mo nare-relax dito? Hindi. Mas gusto mo yung drugstore? Dragster 450 MT. Yan, mga ganyan. Okay sa akin mag long ride. Pero yung ganito, alam mo yung every minute na nakasakay ako dito, nagdadasal ako, Lord, please keep us safe, keep us safe. Hindi ako makapag-relax eh. Hindi ako makahinga ng maayos eh. Bilib ako sa mga OBR na mahilig sa mga sport bike or sa mga ganitong naked na. Hindi kasi ako mahilig sa mga mga roller coaster, yung mga thrill. O, sa mga OBR na mahilig yan, bagay sa kanila tong mga ganitong sport bike, naked bike, ganito. Pero ako kasi, pang mga adventure tsaka scooter lang ako. So yung NCAP, sakop ba itong Bulacan din, no? Ano lang siya? Pang ano lang siya? Metro Manila, no? NCR. Pero siguro, in the future, na magiging ano siya? Magiging nationwide pagka successful, no? So yung botos niya, pares na sa CH2. Nilipat lang dito lahat. Kaya kung familiar ka sa Kawasaki sa CH2, halos ganito rin, no? ZX-10R, halos kamukha rin yata, ha? Finally, makakahataw muna ng mga ano? Ano ko ito? Makakahataw ng 99. Top speed tayo. Mamaya na pagkababa mo na sa akin. Bakit ka baba? Kasama ko sa ano? Hindi ako sasama. Dahan-dahan lang, babe. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Grabe. Tilangin ah. Alam mo yung parang magro-roller coaster ka. Kinakabahan na ako. Baka ma-heart attack ako dito. Parang ano, entry sa roller coaster. Nakakaya Oo, parang po. mabasa ka sa... Ayun. Yun. Dahan-dahan lang ah. Meron din siyang ano, 6-axis IMU, nice. Parang ano siya, ZH2. Baby ZH2 yung features niya. Baka dahil hindi tayo naka-sport mode, try natin mag-sport mode. Hindi masyadong ano yung quick shifter eh. Hindi masyadong smooth. Para mag ano. Kaya natin aray. maganda yung quick shifter. Nag-sport mode lang tayo. Yun. Kaya pala mahirap yung quick shifter. Ngayon, mas smooth na siya. Ngayon naka-sport mode na. Mas maganda pala talaga sport mode. Tsaka gumaan yung hata ko. Diba? Sarap. Smooth na smooth lang. Chill ride lang. Pero ang ganda ng suspension, no? Hindi siya matagtag. Taas kasi ng upuan na to eh. Iba talaga yung naka-all-ins. Malulula ka talaga eh. Kasi mataas ang upuan. Taas ng passenger seat namin eh. Patayo na ako ganyan. Okay na? May cruise control to, di ba? Meron. Nga pala, no? Ganyan natin. Cruise control. Activate. Hindi, okay na siya. Pag na-sport mode, smooth na. Pero hindi ma-figure out yung cruise control. Iba yung cruise control niya. Hindi kagaya ng mga Ang ano, huwag ka na mag-experiment. ZX-10R. Nakaka-aksidente tayo sa ginagawa. So ganito ang kagandahan ng pag ka resonator. Kahit pag-cruising na wala akong maririnig, no? Tahimik, di ba? Kamusta? Narinig mo malinaw? Naririnig naman kita. Malinaw? Oo, malinaw. Ganda rin kasi yung helmet natin. May noise cancel. Upper Noise. grip, tsaka aero matrix. Yung quick shifter niya hindi kasi smooth ng sa ZH2 tsaka sa ZX4R. Minsan ayaw pumasok yung auto flip niya. Kailangan mataas ang RPM pag medyo hindi kasi smooth pa. Ay ZX4R kahit nasa RPM ka, basta above 3K. Sa MT-09. Oo, ganun din. Sobrang dali lang ng quick shifter. Dito namimili siya ng RPM Ay, huwag kang sisingit-singit.
Dahan-dahan lang, putik naman oh. Babe, ano ba yan? Bakit? Overtaking lane yan eh. Makakarating naman tayo eh. Ayaw oh. Ayun. Minsan talaga matigas ang quick shifter niya. Hindi ko alam. Bakit ganun. So yun lang napansin ko. Yung compare ko na kay CH2 tsaka ZX4RR and kay MT-09 ganun din. Yung tatlo na yun magkakaparehas ng quick shifter. Madali lang silang shift. Yan. Tapos syempre naka-ride by wire technology na to. Wala na siyang throttle cable. And ang ganda ng TFT display niya na iba na. Nulok. Kaya lang yung resolution pagdating sa resolution ng TFT mas high quality pa rin si ano, mas HD pa rin si MT-09 SP. Ito ano siya, TFT siya, full color pero basic lang. Uy, wag ka na kasi sisingit-singit sa ganito. Oh. Pero dati no, nung wala pa tayong mga anak, ano pa tayo? Game lang ng game. Pero Oo. ngayon, iisipin mo lang talaga yung anak mo eh, bawat piga. Ayun na, mas mabait na mag-drive. Medyo ano siya no, jerky. Oh. Hindi naman, pero hindi lang kasi pumapasok yung ano, yung shift ko, quick shifter, kaya na-jerk. Ay! Strict siya sa ano, sa quick shifter, hindi basta-basta pwedeng laruin. Oo, dahan-dahan lang. Ay, p***! Babe, ano ba? Oh, banking tayo, paliko eh. Siyempre Sira kailangan ulo nakasulat 40. 40 lang tayo. Hindi tayo 40, 48 na nga. Oh! Babe, ano ba? Nalulula ako masyadong mataas. Mataas. 40 na lula ka pa sa 40. Hindi ko Grabe kaya, naman. hindi ko kaya. Huwag ka masyadong mag-banking. Paliko, siyempre banking ka. Ay, Grabe Diyos naman. ko. Paliko, kailangan bumanking. Pag overshoot tayo daw, hindi tayo bumanking. Mas gusto ko pa ZX4RR eh. Maingay naman yun. Pwede tayo himig. Okay lang. Ewan ko, mas mataas sa kata. Sobrang taas ko ba dito sa Z9? Nakalula eh. Ay, putik, wag naman ganun! Ayun ayaw pumasok ng quick shifter. Ba't kaya ganun? O mamaya mo naisipin ko paano pag wala ako, hindi ako kasama. Uy, 80 lang! Di ko kaya to. Ah. Ang taas pa rin kasi masyado eh. Nalula Kasi ka? alanganin rin siya sa ano, sa pagiging sport. Kasi di ba pag sport pwede mong hawakan yung tangkay. Alanganin Oo. eh oh. Kailangan nakahawak ko ng ganito pero sobrang taas. Ewan ko ba? Pero hindi Ayaw tayo ko talaga ng nakapag-picture. Z9. Hindi tayo nakapag-picture. Ayan na naman Pang tayo sa thumbnail. picture eh. Pang thumbnail, wala naman paradahan dito. So yun mga katingin, abangan nyo ang ating review tsaka yung performance test natin dito kay Z900. So far, na-impress ako sa kanya sa dami ng features niya. Pero yung quick shifter lang na ninibago ako. Sobrang ano, sobrang taas 40 pa nga kasi. lang. 40 nga lang yun eh. Yung 40. Kita 50 plus nga eh. 40.